Alright mga kaibigan, ako isang panibagong araw, mainit at makulimlim na araw dito sa Zamboanga City. Pero mga kaibigan, sa ating panibagong episode ng Mindanao Examiner Teleradyo, kasama natin uli itong sila Dr. Amil Dasa Anil. Siya yung National President ng Movement for Sustainable Good Governance. Isa itong tanyag at kilalang CSO, at ganoon din si Ustads Norin Palong. Siya yung Executive Vice President ng Movement for Sustainable Good Governance. Na-interview na natin to minsan mga kaibigan nung kasagsagan nitong issue sa ARMM, at sila yung mga nag-mobilize ng napakadaming CSO, hindi lamang sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi kundi sa buong Mindanao. Ngayon kasama natin sa studio mga kaibigan ng dalawang mga galing, si Dr. Anil at si Ustads Palong, upang malaman naman natin dahil yung katayuan ng CSO dito sa katatapos na Framework Agreement. Dr. Anil, welcome back to Mindanao Examiner Teleradyo. Pakibati naman yung ating mga nakikinig ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Maraming salamat Al sa pagbalik namin dito sa radio station at muli tayong nagkita uli at maibalita sa ating mga mamamayang na especially di Bangsamoro people yung stand ng MSGG tungkol sa President's Peace Initiative, especially on the Framework Agreement. Okay, pabatiin muna natin si Ustads Norin Palong, at isa to sa pinakamagaling na speaker dito sa Mindanao. Ustads, welcome back. Maraming salamat kasamang Al. Magandang umaga ho sa lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mga mangudta tayong Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, yari na isab kami nagbalik. Dumihil natin niya kabtangan Mindanao Examiner Teleradyo. Of course, sa ating mga kasamahan dito sa mainland, Zamboanga, Pagadian, at lahat ng nakikinig sa Mindanao Examiner, nandito po tayo para iparating yung aming stand tungkol dito sa katatapos lang na pinirmahan ng MILF at ng gobyerno itong Framework Agreement on the Bangsamoro Government. Alright, Doctor, ano ba ang latest natin ngayon? I heard na nagpulong kayo, yung mga CSO, about itong framework agreement na siyang bumuo dito sa Bangsamoro that will eventually replace the existing ARMM. Para sa maliwanag ng ating mga tagapakinig, ano ba ang stand ngayon dito ng mga CSO? Yes, Al, within fact, one day before the signing of the framework agreement in Malacanang, nagkaroon kami ng forum dyan sa Garden Orchid Hotel, spearheaded by Professor Ali Ayub. Alright. So, nanawagan tayo na suportahan ang framework agreement at saka lahat ng peace initiative na kung anong ikababuti sa ating mamamayan. So, ang MSGG, Mindanao Movement for Sustainable Good Governance, under my stewardship, ang aming stand ay suportado sa initiative ng Presidente na magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. So, lalong-lalo na itong nabuo na framework agreement na kami sa civil society ay susuportado dito. Alright. Idagdag ko doon, Samang Al. Kami naniniwala sa sincerity ng national government para maipatupad na finally kung ano yung nararapat para sa mga Bangsamoro. At kami rin ay naniniwala sa kapasidad at sinseridad din ng Moro Islamic Liberation Front. Ganun din,
sila'y nag-iisip ng maigi patungkol dito sa pagkakaroon ng tunay na kapayapaan at kaunlaran dito sa bahagi ito ng bansa, ng ating pong kaisa-isang Mindanao. So, dahil dyan, hindi lamang po yung CSO ang aming hinikayat, kundi kami nananawagan din sa lahat ng taong bayan na sakop nitong proposed Bangsamoro areas, na sakop doon sa Bangsamoro entity. Una, yung leaders natin. Kung ang stand nila ay pabor, so we rally behind them, we support them. Tama. At sa nakita natin, wala namang hindi suportado. Yan as far as the leaders sa Mindanao is concerned, no? Wala namang hindi suportado dito sa framework. Lahat halos suportado sila eh. So, tsaka tayo nananawagan din sa mga constituents ng kanya-kanyang mga provinces, especially yung core ARMM areas. So, suportahan natin ano yung mungkahin ng ating gobernador, yung ating mga mayors, sa pagkakaalam natin, parang magkakaroon ata ng Mindanao Leader Summit. When? Siguro sa December 4. Alright. Nalaman namin yan, no, sa ating mga reliable sources na imbitado lahat ng sectors. Unang-una yung mga chief executives ng kanya-kanyang lugar sa Mindanao, at yung mga CSOs din, baka kami, tinitingnan natin, baka mabigyan din kami ng invitasyon sana, upang maiparating sa pamahalaan na ito yung mungkahi, ito yung stand ng mga tao na nirepresent nitong mga leaders na ito at ng mga different civil society organizations. So, anong purpose nitong Mindanao's Leaders Summit? Ito ba yung first Mindanao Leaders Summit? Anong purpose ito? At wag muna natin bagitin siguro kung saan yung lugar. Although sinabi mo sa akin kayo ng Ustad for security reason. Pero ano ang purpose nitong Mindanao Security Summit? Ano ang purpose niya? Ano ang adhikain niya? Is this to support the peace initiative of the government, the framework agreement, or the peace process in general? Yes, basically ganon. It is supporting, but somehow, ang nakikita natin, baka pag-uusapan nila ano yung maging stand nila, itong mga leaders na ito. So, hindi natin pwede i-preempt yun. Of course. Tayo lang nagkukwento dito na mayroon tayong nababalitaan na magkakaroon ho tayo ng some sort of consultation na rin siguro, dialogue among themselves, kung ano yung pwede lang maitulong. Kasi doon sa framework. Importante, Dr. Anil at Ustads, yung education, yung information campaign. Dahil siyempre, hindi naman natin masasabi na walang mga spoilers ng peace dyan dahil maraming apektado nitong bagong framework agreement. At dyan yung mga malalaking negosyante na may mga interes sa mga lugar na kung saan ay sakop nitong Bangsamoro. Nandiyan yung mga ibang rebelding grupo na ayaw magkaroon ng kapayapaan. So, importante yung education, yung information efforts ng pamahalaan, ng CSO at siguro ng ARMM na rin para malaman ng publiko. Ano ba itong framework agreement? Gaano ito kahalaga sa peace process sa Mindanao? Tama ka, Al. Kaya nga kami sa third party, CSO, tumutulong talaga kami sa gobyerno. Tulad ng sinabi mo, especially the armed government under the leadership of Mujib Bataman, in the five governors ng 5 provinces composed of the armed region, na to conduct a series of dialogue as part of education campaign. Tama. Na para malaman ng ating mamamayan na what is really the meaning of framework agreement, at saka paano ang proseso. Tama. Kasi mahaba ang proseso na ito, Al. Tapos ng signing na ito, magre-release ang President ng Executive Order, yung creation ng tinatawag nila Transition Commission. Tapos balita namin at saka nakita namin dito sa provision, 8 ang sa side ng Imaylif, 7 ang sa gobyerno, galing sa mga iba't ibang sectors ang composition. Tapos
magkukonsulta sila sa mga taong bayan, and then yung output ng ginawa nila itatapon niya sa Kongreso. Then the Congress will na pag-uusapan nila diyan. Tapos then kung mapirmahan ng Kongreso, matapos pag-usapan ng both house, the Senate and the lower house, then pipirmahan ng presidente. Alright. Tapos ipiplebisito pa yan. Ayun. Yan ang gusto ko itanong, yung referendum. Yes. Ito bang Bangsamoro, kailangan pa ba ng plebisito rito? Kasi yun na ang nakalagay dito sa provision ng framework agreement that according to the framework agreement, the existing arm will be replaced by the new political entity. Which is Bangsamoro. So wala nang plebisito to kasi i-replace na kagad. Kailangan pa ang plebisito, Al. For what reason, what purpose? Considering na i-replace naman uli yun. Iko-consult ang mga taong bayan kung gusto natin ba i-replace o hindi. Alam niyo ng Ustads, Doktor, itong consultation, pag ang gobyerno nag-consult, nakakatakot. Dahil nung una, nag-appointment ng OIC sa Army, nagkaroon ng consultation, pero luto na pala. Nung nagtatanong naman bandang huli kung sino dapat na gawing armed governor, sabi, yung i-appoint ni Pinoy, hindi natatakbo sa arm. Pero walang nangyari sa daang matuwi. So magkakaroon pa ng plebisito sa 5 provinces. Yes. Wala bang wala ba tong options for other provinces who wanted to join the Bangsamoro? Meron Al na option. Yung outside armed region na sasali sa new political entity. Yun. So mayroon silang option, kaya nga magkaroon ng plebisito. Ito regardless of the geography, basta mayroong Muslim community na gusto nila maging mapasama sa Bangsamoro, pwede sila. O meron tong number of populations na dapat, kasi ang pagkakaalam ko 10% of the population ng isang locality, di ba? Opo, 10%. At saka kahit hindi yung 10%, kung yung mismong, halimbawa isang barangay, yung mismong barangay council, gagawa ng resolution, opting to join, pwede na. Kahit pwede sila. 10%, pero gagawin nila yon 2 months before the conduct of the plebiscite. Ay, naku. Oo. Dapat malaman nila yan. Yes, oo. Di ba? Kasi, for example, sa Zamboanga, ang daming mga Muslim barangay dito, di ba? Baka piliin nilang jojoin sila. Mamimili sila Bangsamoro o Asia's Latin City. Oo. Tama. Tapos yung mga iba pang lugar. So what's next after the plebiscite? Well, after the plebiscite, kung ma-determine na kung saan ang territory na nag-opt to join the new political entity of the Bangsamoro, yun na ang magko-comprise, tapos of course yung mga yung mga sistema at saka yung mga structures ng old ng existing arm, mapalitan yan. Alright. So definitely or basically the new appointed transition shall we see transition head of the new political entity, so maglalagay yan ng mga kanyang tauhan to run the government. So sila rin ang maglalagay by 2015. Alright. Yun ang time frame na kalagay dito. Then by 2016 magkaroon na sila ng sasama na sila sa regular election. So pero itong framework agreement, pasukan pa ito ng tinatawag nila basic laws. Of course. Kaya nga mahaba pang proseso ito. Kailangan talaga ang education campaign dito para malaman ng mamamayan na ano ba talaga ang framework agreement, ano ba talaga ang new political entity, Bangsamoro. So
kailangan talaga malaman ang proseso. Actually, mayroon mga sumasama sa atin, yung mga legal minds. Alright. Tulad ni Atty. Inawat, siya isang abogado na expert sa mga batas. Sumasama sa civil society, nag-explain sa taong bayan na paano ang proseso ng pagbuo ng paglagay ng basic law sa framework agreement. And then tuloy-tuloy pa to. So, yun. Continue ang ating trabaho. Kami naman sa civil society, walang tumutulak sa amin, walang sumasahod sa amin. Voluntarily ito for the sake of kapayapaan, for the sake of development sa ating lugar. Kanya-kanyang gastos yan. Yeah. Sariling bulsa. Maidagdag ko, Kasamang Al, doon sa punto ng edukasyon, no? Pagbibigay kaalaman doon sa ating mga mamamayan. Isa din ito sa mga pinapanawagan namin sa gobyerno at sa MILF na talagang intensify nila. Una, sa nangyaring 96 agreement at doon sa MOA AD, ang nagkulang tayo doon sa consultation sa information drive sa mga tao, kaya medyo hindi sinuportahan. So ito ngayon, nangailangan tayo na suportahan siya. Kasi halimbawa, yung pagkakaroon ng teritoryo dito sa Bangsamoro entity ay isa subject sa plebiscite. That's right. Yung core arm areas ngayon na 5 probinsya at saka isang syudad, 2 syudad, Lamitan at saka yung Marawi City. Hindi pa natin determinado ngayon kung sasali ba sila ulit o hindi na. Kung titingnan mo yung present setup ng RMM ngayon, yung pagkadismaya ng taong bayan sa pamamalakad ng present governance. So kaya nga dapat may paliwanag talaga ano yung kaibahan. Kung pwede, no, may paliwanag ano talaga yung kaibahan, ano yung magiging pagbabago kung hindi man perpekto itong present RMM ngayon. So sana may paliwanag ng gobyerno at ng MILF yung gaano siya ka-epektibo para ma-address yung problema dito sa Mindanao. Kasi kapag hindi, mayroon akong apprehension na di natin alam, baka isa sa mga probinsya na nandun na sa loob, baka bubuto ng hindi sasali. Yung parang imbis na may gain na tayo, baka lalong mawalan pa. Ang alam ko dati, merong propose si Congressman Nur Jafar ng Tawi-Tawi na magkaroon ng ARMM1 at ARMM2. Yung basulta hiwalay sa Lanao at Maguindanao. Hindi lang natin alam kung ano nangyari doon, mukhang nawala rin. Pero maraming mga Muslim, ustads, doktor, ang talagang kulang ang kaalaman at ukol dito sa framework agreement. Lalo na yung mga ordinaryong mamamayan sa ARMM. Pumunta tayo sa palengke, tanungin natin yung mga ibang tao, yung mga negosyante ron, kung ano yung pagkakaintindi nila sa framework agreement at Bangsamoro, isasagot sa iyo, hindi nila alam. So pag sinakyan naman ito ng ibang politiko na ayaw sa framework agreement, kung ano-ano mga black propaganda ang ikakalat nila. Meron na ba tayong, ang CSO ba, meron na ba kayong information caravan, information drive, campaign about this, o dependent tayo sa pamahalaan kung anong gagawin ng pamahalaan? On the part of the CSO, ano ang maaari ninyong itulong? Considering, siyempre, yung kakulangan sa pondo, yung geographical locations ng mga members, ng mga CSO groups, di ba? In what way tayo makakatulong? Aside from, of course, itong teleradyo natin. Alam mo, ang aming grupo, MSGG, arm-wide ito ang membro namin, ang coalitions. Right. How many members do we have dito sa MSGG? More than 20 CSO. I think 26 different civil society. So, gaano kalaki to? Coming from different... How many thousands to? More or less, more than 1,000 yung members. Membership nito. And then, mayroon na kaming napag-usapan na
yung bawat CISO sa nanggaling sa kanyang probinsya, siya ay magkakandak ng information dissemination campaign. Aside from our group, mayroon pang CISO gumagawa na. Doon sa Sulo, nabalitaan namin yung grupo ng iba't ibang CISO doon. Gumagawa na sila, nagkakandak na sila ng dialogue at saka information dissemination campaign. Alright. So, ganun din sa mga iba't ibang probinsya. So, sa ganitong paraan, Al, na without posing, no, sa mga ating civil society na parang voluntarily, kanyang-kanyang gumagawa, na tumutulong sa gobyerno, tumutulong sa ating kapatid na mga MILF, na sa ganitong proseso, malaking tulong ng third party ng civil society na paano ma-educate at saka ma-enlighten ang ating Bangsamoro constituents para pagdating doon sa plebisito, tulad ng sinabi ng kasama ko si Ustad Nurin Palong, na yung existing autonomous region, yung existing provinces composed of ERMM, na instead of mabawasan, kung hindi madagdagan siya ng ibang probinsya o cities na outside the arm. So with that, siguro kinakailangan talaga yung a series of consultation, a series of information dissemination campaign gagawin ng iba't ibang sectors ng society. Okay. So, Ustads, ito bang Bangsamoro will be run by people from the MILF after the transition? Or before the transition, or what? Or before the election in 2016? Sa tingin natin, nandoon pa rin yung democratic process. Which means, everything will still go through the democratic processes. Kung basahin mo dyan sa roadmap ng framework agreement, ay magkakaroon din ng pagpipili. Ang target sa 2016, magkakaroon ng eleksyon. So, kapag ganon, hindi lang ang MILF ang kasali. Kaya, ito ang dapat malaman ng taong bayan. No? Lahat ay kasali. Lahat ay kasali. Kaya lang, siguro, di pa natin alam, no? Kasi wala pa naman yung basic law. Pag-uusapan pa yan doon as to paano yung, kumbaga, sarili nating election reform law, parang ganon. Kasi ito namang isang problema natin ng demokrasya ay yung sobrang pagkasira ng ating eleksyon. Tama. So, kaya medyo hindi na tayo nakakapili ng magandang leader, hindi na nakakapili ng magagaling na leader natin dahil silang-sira yung sistema ng ating pagpili. So, sa tingin ko, hindi naman siguro maging mangyari na puro sa MILF lahat kasi hindi ho papayag ang taong bayan kapag ganon siguro, no? Sa tingin natin. At saka, it is unfair. Although, in fairness naman sa MILF, sila yung lead ngayon in as far as the bringing the struggle of the Bangsamoro. Baka sa transition, tulad ng anong agreed upon dito sa framework, 8-7, di ba? So, yung 8 galing sa kanila, including the chairmanship nung ano. Oo, kasi kung mangyayaring yung MILF, syempre ang uupo dyan, majority. Let's say si Murad Ibrahim, being the head of the MILF, ang mangyari dito, magkakaroon ng election sa 2016, sigurado, assuming na manalo siya. Baka maging katulad to kay Nur Miswari. After na nagkaroon ng ARMM, tumakbo si Nur Miswari, nanalo siya, and then afterwards, hindi siya nagustuhan ng tao, pumasok yung mga traditional politician sa ARM, kaya hanggang ngayon, eto, nawala yung spirit ng peace agreement with the MNLF. Opo, yun nga kasamang Al, no? So, tayo naman, sa tingin natin, nandyan na yan sa top leadership ng MILF, paano nila isipin yan, paano nila gagawin yan. So, labas tayo doon. Ang atin lang is aabangan natin ano yung dapat gawin. Kasi mabilisan ito eh. Ang target ng gobyerno by the end of 2012, tapos na yung mga annexes. Di ba? Meron tayong i-attach doon sa framework agreement ng mga annexes. Yung alam natin sa mga annexes na yan, yung halimbawa power sharing,
wealth sharing, yung mga ganong bagay, yung decommissioning ng mga armed forces ng MILF into a police force. So, medyo mabilisan, by the end, November na ngayon, by the end of 2012 daw, dapat tapos na yung annexes. So, kayo nang dapat nating bantayan. Kaya tayo sa CSO, masigasig nating ginagawa yung pamamaraan na para mabantayan natin ito at matulungan. No? Hindi ho tayo nagbabantay na para anuhin ito, i-criticize o anuman, kasi tayo, progressive CSO tayo. Oo. Tignan natin at sana wag maulit yung nangyari kay Dormiswari sa Bangsamoro. Sana po, sana. I heard na yung mga governors ng ARMM, si Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao, and Lanao, are openly and publicly supporting itong framework agreement ng Pangulong Benigno Aquino with the MILF. Were you able to discuss this or talk with Governor Sakurtan or si Basilan Governor Jumac Bahar and the other governors, Toto Ismael Mangudadato and si Bombi Tadjong? Okay, Al. I personally talk with Governor Tan regarding the framework agreement. All right. Na he is very supportive with the President's Peace Initiative, especially dito sa framework agreement. So kami naman sa civil society, we rally behind the stand of Governor Tan in supporting the framework agreement. So hindi lang kami, Al, nababalitaan ko, hindi lang kami ang sumusuporta kay Governor Tan sa kanyang stand dito sa framework agreement, but to include some other sectors of the society in Sulu. Alright. And even the constituents, the majority of the constituents of the province, sumusuporta sa kanya in supporting the framework agreement. So, sa ganun, wala tayong problema. Walang conflict ng interest ni Governor Tan at saka ng different sectors doon sa Sulu. Of course. Everybody wants peace, right? Yeah. Kaya nga, Al, balita ko, may propose magkaroon sila ng leadership summit para mabuo nila ang decision ng a collective decision among the leaders of the Bangsamoro. Hindi lang political leaders, Al, ang mag-a-attend dito, to include religious leaders, elders, at saka business sectors kasama doon, imbita nila. So, ang purpose dito na to have a collective decision doon sa stand dito sa framework agreement. So, kami naman sa civil society, we are hoping na hiimbita kami at saka we are hoping na ang decision pabuo ay suportado sa framework agreement. Tama yan. I-qualify natin, bakit si Governor Sakur yung nabanggit lang natin dito. In fairness naman sa ibang mga governors sa IRMM. Personally, hindi natin sila nakausap. Si Gov Ju malimbawa, si Gov Mangudadato, etc. Si Gov Tan nakausap natin kasi, alam mo kasi, dito sa 5 governors ng IRMM, parang si Governor Tan yung kanilang senior, parang ito yung nagdadala. No? So kapag nakausap mo na si Governor Tan, parang nakausap mo rin lahat. Kung ano yung maging stand, kasi collective yung stand nila, yan ang pagkakalam natin Kung ano yung maging stand ng grupo, yun rin ang stand ng lahat. No? Sayang si Governor Tan kasi siya ang in-endorse ng lahat ng governors ng ARMM to become the governor of ARM. Kaya lang hindi natuloy yung sinabi ni Pangulong Benigno Aquino na yung sinong i-appoint niya sa OIC would not run sa election sa 2000 next year, di ba? Yun nga kasamang Ako kasi nung nagkaroon tayo ng CSO summit, ako talaga yung nag-nominate sa kanya. Yes. Sana siya yung napili. Pero merong ruling ang COMELEC ata or ano bang batas ito na hanggang December 21 pwede pang magkaroon ng alternative candidate, parang replacement substitute. So hindi natin alam, baka may wisdom din si presidente, makita niya na ito yung karapat dapat. Di pa natin alam, Di pa natin alam. Although nagsabi na ang liberal na si kagalang-galang Mujib Bataman yung kanilang i-field, pero di pa natin alam kasi party interest naman ang pinag-uusapan diyan
party interest, no? Hindi personal alam naman natin interest, yan. di ba? Sayang, si Governor dahil matalino, magaling, at talagang hardworking. At saka yung leadership niya sa 5 governors, nakikita natin, kasama niya yung lahat sila. Imagine mga kaibigan, siya inendorso ng lahat ng governor ng ARM. Ibig sabihin, nasa kanya ang pagtitiwala. At itong kay Muji Bataman is merely political choice lang ng Pangulo. Nothing else. In addition doon, Al, despite of all our efforts na nag-endorse kay Governor Tan na ma-unwind ng Liberal Party as standard bearer sa pagka-regional governor, then the President decided to choose Governor Muji Bataman to be the administration candidate. Then the civil society and even maybe the 5 governors respected the decision of the President. Of course. So kami naman sa civil society, we respect the decision of the President. Si Muji Bataman ang kanyang napili. Tama. Basta yung sa amin, yung ginagawa natin, kung anong ikabuti ng ating mamamayan, kung anong ikabuti ng Mindanao, yun ang susuportahan ng civil society. Within fact, I was asked by Governor Tan to go to Manila to attend the ARM MNLF Cooperation Memorandum of Agreement, and it was signed last November 8 in Makati City sa Regency Crown, Al. And what's the purpose of this sa Makati City meeting? What's the purpose of that meeting? Memorandum of Agreement, ERM MNLF Cooperation for Peace and Development. Okay. So makita andoon natin sa camera para makita nila. Andoon si Chairman Noor, andoon si Governor Muji Bataman, andoon si Secretary Llamas. Ito yung recently, no? Yeah. Then nagperma si Bong Parcasio, pati si Executive Secretary Anwar Malang. Alright. So kami naman sa civil society, andoon kami naka-witness, naka-observe ng kanilang pinagpermahan. So with this, nakikita natin the 2 political opponent, Chairman Noor Miswari and Governor Muji Bataman, na nagharap-harapan sila for the interest of the good of the people. Alright. So ano naman ang naipangako nila naman ng pamahalaan kay Noor Miswari? At nag-iingay itong si Noor Miswari? Well, hindi nila yan napag-usapan doon. Ang si Governor si Chairman Noor hindi siya nag-release statement sa media. Oh, really? Si Secretary Llamas hindi din nag-release ng statement sa media, except Muji Bataman nag-release siya ng statement dito sa signing ito. And what's the content of the MOA? More on peace and development, more on livelihood program, ibibigay ng gobyerno sa combatants ng MNLF at saka sa mga family ng combatants ng MNLF. Ayun. Kaya pala natigil bigla si Noor Miswari sa kadadaldal niya against the framework agreement. Kasi usually napapanood natin sa TV, sa dyaryo, naririnig natin sa radyo na talagang very, nag-o-oppose siya strongly doon sa framework agreement dahil it defeats daw itong September 1996 peace agreement ng gobyerno sa Moro National Liberation Front. So, kaya pala nawala na yung kanyang because of this agreement, and that's good for everybody, of course. At saka, Al, in addition to that, to my opinion, as my personal opinion, hopefully, the framework agreement na maipasok siya doon sa Tripoli Agreement, ma-reconcile siya doon sa Tripoli Agreement, since Tripoli Agreement is the model of all agreement. Yeah. So, sana itong framework agreement ma-reconcile siya doon at saka ma-reconcile siya pati ng 1996 Final Peace Agreement. Pagka sa ganun na yung agreement ng MNLF at saka itong framework agreement ng MNLF na ma-reconcile ng maybe the international contact group ang makapacilitate
or the OIC. Yeah. So maganda ang ano nila, maganda ang kalabasan nila. At least yung provision ng 1996 Final Peace Agreement ma-implement lahat, ma-enjoy lahat ng Bangsamoro, at saka itong framework agreement ma-enjoy naman uli ng ating mamamayan na Bangsamoro. Wala bang, Ustads, wala bang doktor, wala bang nagpo-propose na gawin nilang federal states ang buong rehiyon sa Pilipinas from Region 1 to Caraga, gawing mga federal states yan? I think mas maganda yan kaysa naman sa autonomous lang yung Bangsamoro. Everybody kasi pag nagkaroon ka ng Bangsamoro, yung mga Bisaya, yung mga Ilonggo, yung mga Tagalog, yung mga Subanon, yung mga Natibo, siyempre gusto rin nila magkaroon sila ng sarili nilang estado. If I remember it right, kasamang Al, way back noong mga 2004 or 5, senador noon ni si Nene Pimentel, siya yung nagpupush na magkaroon ng ganon. At least 13 daw, no, yung proposal niya. Tama. Na federal state ang Pilipinas. To suit to the need na ito nga, itong framework agreement, yung Bangsamoro government, ano yan siya, ministerial in form, no? Correct. So, kaya yung iba nag-react, presidential form tayo, bakit yung nasa Bangsamoro, ministerial sila? So, mas maganda. Ako, sa aking sariling pananaw, mas maganda na uniform na lahat. Maging baka hindi natin alam no maging model yung Bangsamoro. Pero wala bang proposal as the peace talks go on? Wala pang, as we speak, wala pang so far wala namang nagbabanggit ng ganun eh. Sayang Kasi ang Mindanao luging-lugi, dinanakaw ng central government yung ating likas yaman. Wala tayong development sa ARM, konti lamang. Paring Al, let me clarify doon sa term Bangsamoro. Ang Bangsamoro composed of Muslim inhabitants, Alright. Christian migrants, and Highlanders. So, hindi lang ang Bangsamoro refer to the Muslim. Referring to Muslim, hindi lang. Kasama dito ang Christian inhabitants, Alright. at saka Highlanders. Of course. Kasi, walang conflict dito. Pero what about those outside ng Mindanao? Yun ang... What about those outside ng ARMM? Yes, that is another issue. Yun ang point natin. Yung mga Ilonggo, gusto din nila sana mag-federal din sila. Yung mga Cebuano, yung mga Ilocanos. Tama. Tama. Yun ang natin dyan. Kaya siguro mas maganda talaga. Problema kasi ayaw ng mga politiko kasi mababawasan yung kanilang influence. Sa power, money, lahat Yeah? Mga kaibigan dyan. Tama kasi kapag nagkaroon tayo ng federal system, pantay-pantay. Tama. At saka mayroon tayong kanya-kanyang batas sa kanya-kanyang federal state. Tama. So, parang walang centralization of power. Parang sa Amerika, di ba? Tama, ganun. Parang sa Malaysia. So, from Region 1 to Region 13 in Caraga, gawin mo lahat yan a separate federal states. Ngayon, kung meron dalawang rehiyon, gusto nila maging into one federal state, pwede yun. Ngayon, yung mga heads ng mga yan, mamimili sila ng mga magiging members of parliament. So, lahat sila may mga boses. Hindi pwedeng isa lang. Ang katulad ngayon sa Kongreso, sa Senado, sa kabinete, wala naman mga Muslim. Login-logi tayo. Wala mga Subanon, wala mga indigenous people, di ba? Tayong Mindanao, nasa atin ang likas yaman. Tama. Gusto ko lang ihabol, with due respect kay Doc Gong. Meron akong puntong ihabol dito, yung sa stand ng gobyerno in behalf of MSGG as Executive Vice President. Kami nagpapasalamat sa gobyerno doon sa pagtutok nila, hindi ho lamang sa MILF, kundi pati na rin sa MNLF. Kasi ito naman yung panawagan halos sa buong mundo Nung panoorin mo sa CNN, panoorin mo sa iba't ibang media outfit sa buong mundo, na nire-recommenda nila sa Philippine government na hindi lang isang grupo ang dapat harapin, dapat lahat naman, dapat talagang tingnan. Sinusuportahan ko rin ang sinabi ni Doc Gong, Doc Anil na yun nga, dapat sana mag-fit in yung framework agreement doon sa mga re-reconcile doon sa una ng mga agreements, para at least wala ng problema sa susunod. At saka pangalawa, tayo nagpapasalamat din sa dalawang magiting natin na leader. Kahit magkatunggali man sila ngayon,
si Prof. Noor is running for governor also ng RMM. Si Mujib Bataman ay tumatakbo pero nagawa pa rin nilang gawin itong memorandum of agreement on cooperation, no, for peace and development sa RMM. So hinahangaan natin sila dyan kasi it only shows na meron na tayong political maturity. Talaga? Parang ganun Yun ang indikasyon kasi sinet aside muna nila yung interest nila pero pumirma sila dito dahil sa kapakanan ng mamamayan. At tingin ko yung political interest. Sana nga ganun talaga yun. No? Ako ganun ang pananaw ko. Tingin ko. Dagdag doon, paring Al. I'm talking in reality. Yes. Kung anong nangyari naman, di ba? Dagdag doon, yes, paring Al. Alright. Yung ating mga governors, especially si Governor Tan, suportado rin dito sa pinirmahan nila ito. Alright. Si Governor Tan naman is always for peace Peace and development ang talagang advocacy niya. Yes, diba? Nakita natin yan Oo. Talagang wala. Kaya sinasabi natin, wala nang na-office sa Sulu. Ang laki na ng pinagbago ng Sulu. Kasi kinocover namin noon yan. Diba? Malaki talaga ang pinagbago kung I think nagkita tayo doon paring sa Membong. So ibang-iba na ang landscape ng environment ng Membong. Yung mga badyaw doon naka-iPad na. Okay yun. Nag-internet na. Kasi ako kung nahihirapan ako doon sa Hulo, sa mag-access sa internet, pumupunta ako doon sa Membong. Tama. So naka-access ako ng internet. Ang problema yata ng signal dyan sa Sulu yung yun ang isang problema. Marami mga nag-extort yata ng pera sa mga cellular company, phone company. Yeah? Humihingi ng pera, nag-extort. Pag hindi ka nagbigay, pasabugin na yung Hopefully, those problems could be addressed by our good governor. At saka yung mga security sectors natin. Tama. Pero mga kaibigan, at bago tayo magtapos, hingin natin ang mga huling statement itong ating mahigiting na si Dr. Anil at si Dr. Norin Palong. Unahin mo natin si Ustads Palong. Muli, maraming salamat sa Mindanao Examiner at kay kasamang Al Jacinto sa pag-imbita dito sa isang interview na naman, sa isang episode na naman. Sana po kami ay nakapag-share sa inyo mga puntos, mga katimanghuran tausog, iyakan, in kami, civil society organization, especially Movement for Sustainable Good Governance, masi-masi timatabang kakausgausan na mo, kaya-kaya na mo, amuin magpasampay sin message, bang unin luon sin amuin framework agreement. So, kita basilan, aun na plano sin kami, maunda kami, duma kami mga different lecturers, kami mga maingat, sumalasay kato sin uno inloon sin framework kasupaya kahatihan ta damit kanin mga temang utasog gatawi-tawi the same thing ibang diha Sambuanga ibang huno na amin kaya abutan sin Movement for Sustainable Good Governance. So in kami masi magpahati supaya at the end of the day na di na kami kasusunan sin isyu at na nakapahati na kami sin kihati-hatihan na mo sab man tungod sin framework agreement ini iban tumawag kami kataan leaders sin RMM, iban sin constituents sin RMM na magtawang kita niyo and humali adya kita niyo hami mga spoilers sin peace because mataw dyan din doon na inkayunan magdakang na mga forms pasuro na yung mga anak na magpulis kuno something bihadto na misan hindi commissioning way panahinang hindi inkayunan din doon mag-recruit na so ayaw na kita niyo magkahakad may pong tinay kumaiyakan na daraw kita bi magkahakad kamaya-maya kita bi subay raw kita bi pakale si may kanakuraan TV dok si may mag-advocate bang united framework agreement lay dok na nenggiraw kita si pananggihan ti bang inequito nay tinan ngakad kita bang united ka sa pinalanin pagida kita magdayday because there are spoilers niya may magdakang sa miyaan si may issue pinain wa ito na sa malingkan domain penal tsaka maliban diyan muli in behalf of MSDG maraming salamat po sa pag-imbita dito sa amin. Alright, Dr. Anil. Okay, Al. Muna itukbal na mo yung pagsarang sukol kan Al Jacinto sin dihilan niya kami wakto diha TV station niya nagpamahalayak iban baita sin uno in
stance in movement for sustainable good governance iban si mga kaibalan civil society hakahalan sin framework agreement in kami di kami magbati laul di kami humundong tumabang na mamarinta national government naman regional government naman provincial government o local government paglawag sin kasanyangan iban sin kasambuhan sin hula. So ando pangayon na mo mga katote manguran magsama-sama kita nyukatan tumabang hanama marinta kato maglawag sin kasalasayan iban karyawan kahatulan kasanyangan kasambuhan sin hula na to Mindanao in general Lupasog Longta in particular sa baboyron na hula tarugaing way na kita hula dugaing amore Lupasog iban si Mindanao so sabay na to lasahon tabangan na to in na mamarinta kato di kita magbati laol maglawag sin ini kahatulan mahuli di na ako magpahaba mamaid na kami billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wal barakatuh. Bueno mga kaibigan, napakinggan nyo si Dr. Amildaza D. Anil. Siya ang National President ng Movement for Sustainable Good Governance at si Ustads Norin S. Palong. Siya ang Executive Vice President ng nasabing grupo o itong MSGG. At yung gustong mag-guest sa amin dito mga kaibigan, tawagan nyo lamang kami. Nandiyan ang aming telepono sa inyong screen, sa ilalim ng inyong screen at malaman nyo, makikita nyo kung paano mag-guest dito at para marinig naman ng taong bayan, ng publiko, ang iba't ibang issue dito sa Mindanao Examiner Teleradyo. Maraming salamat po Dr. Amildaza Anil at kay Ustads Norin Palong sa muling pag-guest dito sa Mindanao Examiner Teleradyo. Welcome po kayo anytime, just call us and interview tayo. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga supporters, sa ating mga readers at sa ating mga advertisers, sponsors at mga partners dito sa Mindanao Examiner Teleradyo. Meron itong teleradyo mga kaibigan ay napapakinggan ng live every 10 o'clock in the morning sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/Mindanao Examiner. At napapakinggan din ito sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City at sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa Kismet Cable at Pagadian City Cable dyan naman sa Zamboanga del Sur, of course sa Basilan. At kung gusto nyo magpalagay ng mga television ads ay maaari nyo kaming tawagan at makikita nyo ang aming numero sa ilalim ng inyong television screen sa 062-992-5480. At siyempre, bukod sa telebisyon at sa Mindanao Examiner Teleradyo, yung website natin mga kaibigan, yung MindanaoExaminer.com, umaabot yan ng 2 million hits every month. Ibig sabihin niya mga kaibigan, 2 milyon ang tumingin, nagbasa ng balita, tumingin ng litrato, nanood ng video sa website ng MindanaoExaminer.com. 2 million hits nung nakaraang Agosto mga kaibigan. At siyempre yung ating weekly regional newspaper, yung Mindanao Examiner newspaper mga kaibigan, isang weekly regional newspaper to na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Mindanao. At siyempre yung ating Mindanao Daily Newspaper naman mga kaibigan, araw-araw. At ang ating Business Week Mindanao sa lahat ng inyong publication, whether sa telebisyon, sa ating mga pahayagan, ang Mindanao Examiner Weekly, ang Mindanao Daily Newspaper at ang Business Week Mindanao. Pag kailangan nyo ng advertisements, publications, lahat ng uri ng publications sa dyaryo, maaari kayong tumawag sa 062-992-5480 sa lahat ng inyong advertisements. At siyempre nagpapasalamat kami uli sa inyong lahat, sa mga nagbabasa, bumibisita sa amin araw-araw, nakikinig sa Mindanao Examiner Teleradyo.
at ang ating mga sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa Mindanao Examiner. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na tayo sa ngalan ng aming direktor, si Greg Lianya, sa lahat ng buong buo ng Mindanao Examiner. Ito pong muli yung abang lingkod, Alasinto pa lamang, nagsasabing bye-bye.